Dapat pinagkatiwalaan ko na ang aking kutob sa sandaling inilapag niya ang plato sa aking harapan. Ang dining room ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang chandelier. Ang mahabang mahogany na mesa ay napapalamutian ng mga eleganteng porselanang pinggan at kristal na basong puno ng mamahaling alak. Ang aking biyenan, si Doña Elena, ay nakaupo sa kabisera. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang nakaturo sa aking plato na may bahagyang ngiti ng pag-asa. Ito, anunsyo niya, ay isang recipe na natutunan ko mula sa isang Michelin star chef. Isang bagay na espesyal para lang sa'yo. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang maging parang isang karangalan, isang pambihirang pakikipagkasundo mula sa isang babaeng hindi kailanman ako tinanggap sa kanyang perpekto at planadong mundo. Ngunit sa halip, nagdulot ito ng kakaibang kilabot sa aking gulugod. Maligayang pagdating sa ating mga tagapakinig sa kanal na Kwento ng Pamilya. Ngayon, simulan na natin. Ang salad sa harapan ko ay mukhang maganda. Masyadong maganda. Ang malutong na dahon ng romaine ay kumikinang sa ilalim ng malambot na liwanag ng chandelier na binudburan ng hiniwang almendras, buto ng granada at isang maselang dressing na may kakaibang amoy. Hindi ito panis at hindi rin naman lubos na mabaho, ngunit mayroong banayad na amoy kemikal, isang matapang na amoy sa ilalim ng karaniwang asim ng vinaigrette. Pinilit kong ngumiti, itinaas ang aking tinidor nang may pagkukunwaring walang pakialam. Sa tapat ko, ang aking hipag na si Vanessa ay nangalahati na sa kanyang plato, walang kamalay-malay sa tahimik na bagyong namumuo sa loob ng aking isipan. Si Vanessa, ang paboritong anak, ang dangal ng pamilya, na laging nakikipagkumpetensya sa akin kahit na hindi naman ako sumasali sa laro niya. Tikman mo, pang-uudyok ni Doña Elena, ang kanyang boses ay malambing at halos mapagbigay. Ikaw ang nasa isip ko habang ginagawa ko yan. Nag-atubili ako ng sapat lang para sulyapan ako ng aking asawang si Danilo. Bahagya lang ang atensyon niya, masyadong abala sa pakikipag-usap sa kanyang ama tungkol sa trabaho. Tipikal. Hindi niya kailanman napapansin ang mga banayad na digmaang nangyayari sa pagitan ng mga babae sa buhay niya. Pinaikot ko ang isang tinidor na puno ng salad, nagkukunwaring sinusuri ito na parang hinahangaan ang pagkakagawa. Mukhang masarap, bulong ko, inilalapit ito sa aking mga labi ngunit hindi hinahayaang dumikit. Tumindi ang amoy, bumaliktad ang sikmura ko. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. Si Vanessa, na laging pasikat, ay tapos na sa kanyang bahagi. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang linen na napkin. Nakangiti ng may pagmamayabang na parang pinatutunayan na naman kung paano niya ako kayang higitan sa bawat maliit na bagay. Ang tingin ko ay lumipat sa aking plato, pagkatapos ay sa kanya at sa isang iglap na buo ang isang ideya. Sinadya kong ibaba ang aking tinidor, nagkukunwaring inaayos ang aking napkin habang umuuga sa aking upuan. Bahagya kong tinulak ang aking plato pasulong, sapat lang para makuha ni Vanessa ang pwesto nito. Nang igalaw ko ang aking kamay, dumampi ang aking mga daliri sa malamig na porselana at sa isang simpleng pitik ng aking pulso, nagpalit ng pwesto ang mga plato sa ilalim ng kaswal na galaw. Halos hindi ito napansin ni Vanessa. Masyado siyang abala sa pagyayabang tungkol sa isang tagumpay sa trabaho, nagpapakasasa sa papuri ng aming ama at biyenan. Si Doña Elena, gayunpaman, ay napapansin ang lahat. Nakita ko kung paano kumislap ang kanyang mga mata ng bahagyang mas matagal sa aking plato. Sinalubong ko ang kanyang tingin at ngumiti, ginagaya ang kanyang naunang ekspresyon ng hindi mabasang init. Pagkatapos, dahan-dahan kong itinaas muli ang aking tinidor at kumagat ng salad na orihinal na inihain kay Vanessa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elena bago niya nabawi ang kanyang karaniwang tikas. Ngunit may nagbago, masyado siyang nakabantay ngayon. Si Vanessa naman, sa kabilang banda, ay kinuha na ang aking dating plato nang walang pag-aalinlangan. Tumusok siya ng isang tinidor ng gulay at isinubo ito sa kanyang bibig. Masyadong lunod sa sariling mundo upang maramdaman ang tensyon sa paligid. At pagkatapos ay naghintay ako. Nagpatuloy ang usapan sa paligid namin, ang pagkalansing ng mga baso, ang paminsan-minsang tawanan.
Bumalik si Elena sa pakikipag-chat sa aking biyenang lalaki, bagaman napansin kong halos hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain. Panay ang nakaw niya ng tingin kay Vanessa. Naghihintay, doon ko nalaman ng sigurado. Banayad lang ito sa una, isang pagbabago sa postura ni Vanessa, isang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Kumuha siya ng isa pang kagat, ngumuya, lumunok. Pagkatapos ay kumurap siya ng ilang beses na parang may nararamdamang kakaiba. Lumipas ang ilang minuto. Bumaliktad ang sikmura ko, ngunit hindi dahil sa kinain ko, kundi dahil sa antisipasyon, sa realisasyon na tama ako sa lahat ng oras. Umubo si Vanessa ng isang beses nililinis ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay muli, mas malakas. Lumingon sa kanya si Danilo, labis na nag-aalala. Ayos ka lang? Tumango siya ng mabilis. Oo, baka to yung rekado lang o ano? Ngunit may higpit sa kanyang boses, isang bagay na hindi natural. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang kanyang tubig. Ang mga daliri ni Elena ay kumuyom sa kanyang baso ng alak, humigpit ang hawak. Sigurado ka ba, Hija? Mukha kang namumutla. At naron ang kumpirmasyong kailangan ko, may mali sa salad na iyon, isang bagay na inilaan para sa akin. Umiling si Vanessa, ngunit nakikita ko ang pagbabagong kumakalat. Bumibigat ang kanyang paghinga, bumabagal ang kanyang galaw. Lumunok siya ng mariin, hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang dating walang kahirap-hirap na pagmamayabang ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng pagkabalisa. At gayunpaman, walang sinabi si Elena. Nanood lang siya. Idiniin ko ang aking napkin sa aking mga labi, pinipigilan ang isang ngisi. Dapat sana ay nakaramdam ako ng pagkakasala, ngunit hindi. Kahit katiting. Dahil ngayon, hindi lang kailangang harapin ni Elena ang kanyang nabigong pagtatangka sa kung anuman ang pinlano niya para sa akin. Ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Maliban na lamang na ang mga kahihinatnan na iyon ay bumagsak mismo sa kanyang paboritong anak. Sa wakas ay napansin ni Danilo na may mali. Van, hindi maganda ang itsura mo. Ayos lang ako. Bulyaw niya, ngunit ang tapang sa kanyang boses ay nababasag. Namuo ang butil ng pawis sa kanyang hairline. Pagkatapos ay namilipit ang kanyang mukha, isang matalim na paglanghap ng hangin. Napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. At pagkatapos, ang hindi maiiwasan. Tinulak niya ang kanyang sarili palayo sa mesa, kumayod ang upuan sa hardwood na sahig, at tumakbo palabas ng silid. Bumagsak ang katahimikan, nabasag lamang ng mahinang tunog ng pagsusuka mula sa malayo. Dahan-dahan akong uminom ng tubig, sinalubong ang tingin ni Elena sa kabilang dulo ng mesa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mukha siyang talagang nayanig. Ngumiti ako ng matamis. Napakasarap ng salad, talagang dapat mong ibahagi ang recipe. Walang sinabi si Elena, ngunit nakikita ko ito sa kanyang mga mata. Alam niya, at alam ko, nagbago na ang laro. Ang katahimikan na sumunod ay nakakasakal. Ang dating buhay na dining room, na puno ng kalansing ng kubyertos at malambot na ugong ng magalang na usapan, ay pakiramdam ngayon ay nasa gitna ng namumuong bagyo. Ang mga alinggaw-ngaw ng nagmamadaling mga yapak ni Vanessa at ang malalayong tunog mula sa banyo ng bisita ay nanatili sa hangin, mabigat sa mga hindi kimkim na katotohanan. Hindi gumalaw si Elena. Nanatili siyang nakaupo sa kabisera ng mesa, ang kanyang mga daliri ay nakapulupot sa tangkay ng kanyang hindi nagalaw na baso ng alak. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit alam kong hindi dapat ipagkamali ang kanyang katahimikan sa kawalan ng pakialam. Nagkakalkula siya. Pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayaring naganap kung paano naging ganito kasama ang mga bagay-bagay. Bahagyang tinulak ni Danilo ang kanyang upuan pabalik, kalahating nakatayo, nagdadalawang isip kung susundan ng kanyang kapatid o mananatili sa pwesto. Dapat ko bang, hindi, putol ni Elena. Ang kanyang boses ay makinis, ngunit may dalang nakatagong tensyon. Magiging maayos siya, hayaan mo siyang kumalma. Doon ko nalaman na hindi siya nagulat, hindi siya nag-aalala. Sinusubukan niyang bawiin ang kontrol.
Ang aking mga daliri ay gumuhit sa gilid ng aking baso ng tubig, ang aking puso ay tumitibok ng may mabagal at matatag na ritmo. Hindi ako sigurado kung ano ang inaasahan ko, ngunit bahagi ng aking sarili ay umasa ng higit pang reaksyon, panik, pagtanggi, isang pagsabog ng pekeng pag-aalala. Sa halip, sinusubukan niyang pasunurin ang sitwasyon, nagkukunwaring hindi ito direktang resulta ng isang bagay na siya mismo ang nagplano. Kumunot ang noo ni Danilo, hindi mapakali. Hindi naman siya gaanong uminom. Ano kaya ang, baka may hindi siya hiyang nanakain? Ang boses ko ay makinis, kaswal. Nangyayari iyon minsan. Ang tingin ni Elena ay lumipat sa akin. Isang mabilis na sandali lang, ngunit sapat na upang sabihin sa akin na alam niya kung ano mismo ang nangyari. At alam niyang alam ko. Isang tahimik na digmaan ang nagsimula sa hapagkainan. Ang aking biyenang lalaki, si Don Carlos, ay tumikhim. Siya ay may parehong hindi mabasang hitsura gaya ni Elena, ngunit kulang sa parehong husay sa pagkontrol nito. Ang kanyang pagkabalisa ay kitang-kita sa paraan ng pagtapik ng kanyang mga daliri sa mesa. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat sa amin. Hindi siya gaanong nagsasalita buong gabi, ngunit ngayon ay pinag-aaralan niya ako ng may tahimik na pagsusuri, na parang sinusubukang tukuyin kung may papel ba ako sa nangyari, kani-kanina lang. Ang bigat ng kanyang tingin ay hindi ako inabala. Hindi na ngayon. Bumuntong hininga si Danilo, hinihilot ang kanyang sentido. Dapat ko siyang tingnan. Tinulak niya ang kanyang upuan nang tuluyan sa pagkakataong ito at naglakad patungo sa pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit nag-aalinlangan, na parang inihahanda ang sarili sa kung ano ang maaari niyang madatnan. Sa sandaling nawala siya, sa wakas ay ibinaba ni Elena ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ay sinadya, isang tahimik na utos na humihingi ng aking atensyon. Ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang maliit at kontroladong ngiti. Nagustuhan mo ba ang salad? Bumaliktad ang sikmura ko, ngunit pinilit ko ang sarili na tapatan ang kanyang enerhiya, na makipagsabayan sa bagong larong ito. Sumandal ako ng bahagya, magkasalikop ang mga daliri at tumango. Oo naman, kailangan mo talagang ibahagi ang recipe. Isang saglit na katahimikan, pagkatapos ay isang mabagal at naaaliw na tawa. Naisip ko na magugustuhan mo ito, bulong niya, pinaikot ang natitirang alak sa kanyang baso. Espesyal ito. Nanigas si Don Carlos sa tabi niya. Binigyan siya ng isang matalim na tingin. Iyon ay kawili-wili, kaya alam niya. Hindi siguro lahat, marahil, ngunit sapat upang maramdaman kapag si Elena ay naglalaro ng mapanganib na laro. Itinagilid ko ng bahagya ang aking ulo, nagkukunwaring kuryoso. Mayroon itong kawili-wiling lasa sa huli. Medyo naiiba sa nakasanayan ko. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumambol sa mesa. Bagong sangkap. Minsan kapag sumubok ka ng isang bagay na hindi pamilyar, ang iyong katawan ay tumutugon sa mga hindi inaasahang paraan. Hindi ako sigurado kung ang ibig niyang sabihin ay bilang babala o palusot. Ngunit alinman sa dalawa, kinumpirma nito ang lahat ng aking hinala. Bago ako makasagot, isang matalim na ingay ang umaling-awngaw mula sa pasilyo. Ang tunog ng pinto na bumukas, na sinundan ng hindi mapagkakamalang tunog ng boses ni Vanessa, puno ng paghihirap. Ano ang nasa pagkaing iyon? Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkadismaya, hilaw at hinihingal. Ilang segundo pa, lumitaw siya sa pasukan ng dining room, mukhang maputla at nanginginig. Ang kanyang makeup ay nagsimulang kumalat ng bahagya at kumapit siya sa hamba ng pinto na parang kailangan niya ng suporta. Lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Nanatili akong tahimik, hindi mabasa. Si Elena, gayunpaman, ay nagsuot na ng maskara ng banayad na pag-aalala. Vanessa Hija, sabi niya ng maayos, tumayo mula sa kanyang upuan. Ayos ka lang ba? Nanliit ang mga mata ni Vanessa, nagpapalipat-lipat sa amin. Hindi ko alam, pero may mali. Kakaiba ang pakiramdam ko. Bumuntong hininga siya nang nanginginig. Hindi lang basta sakit ng tiyan. Parang may kung anong gumugulo sa sistema ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko, namanhid ang mga kamay ko.
Isang makapal na katahimikan ang bumalot sa silid. Hinayaan kong humaba ang sandali, hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na manatili. Pagkatapos ay tumingin ako kay Elena at naghintay. Sa loob ng napakaikling segundo, may kumislap sa kanyang ekspresyon, isang bagay na mapanganib na malapit sa pagkairita. Ngunit nakabawi siya agad, humakbang pasulong ng may praktisadong grasya, ang boses ay may perpektong halo ng banayad na pag-aalala. Hindi ko maisip kung ano ang maaaring magdulot niyan. Ipinatong niya ang isang kamay sa braso ni Vanessa, ang kilos ay masyadong ensayado para maging nakakaaliw. Baka allergic reaction. Umiling si Vanessa. Wala akong allergies. Well, sabat ni Don Carlos, mas matatag na ang boses ngayon, mas may autoridad. Marahil ay pinakamahusay na magpatingin ka sa doktor para lang makasigurado. Nag-atubili si Vanessa at sa isang sandali ay inakala kong palalagpasin niya ito. Ginugol niya ang kanyang buong buhay na nagtitiwala sa kanyang ina nang walang tanong-tanong. Kahit ngayon, sa kabila ng lahat, gusto niyang maniwala na may makatwirang paliwanag. Ngunit may nagbago ngayong gabi. May kung ano sa kanyang kutob na nagsasabing siya ay ginamit. Ang realisasyon ay mabagal, gumagapang. Ngunit naroon ito. Bigla siyang bumaling sa akin. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatuon sa akin. May naramdaman ka bang kahit ano? Sinalubong ko ang tingin niya at saka ako ngumiti. Wala, mahina kong sabi. Maayos na maayos ang pakiramdam ko. Tumigas ang silid. Ang mga kuko ni Elena ay bumaon sa tela ng kanyang damit. Hindi mapakali si Don Carlos. Bahagyang bumuka ang mga labi ni Vanessa na parang nagsisimula palang makaintindi. Nagsalita si Elena bago niya matapos ang iniisip. Darling, kailangan mong magpahinga. Baka makatulong ang kaunting sariwang hangin. Ang pagmamadali sa kanyang tono ay banayad ngunit naroon. Kailangan niyang mailayo si Vanessa sa usapan bago tuluyang mabuo ang mga piraso. Bumalik si Danilo noon, humakbang pabalik sa silid. Agad na nahanap ng kanyang mga mata ang kanyang kapatid. Kitang-kita pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Nagatubili si Vanessa, muling sumulyap sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan, tumango siya. Oh, sa tingin ko kailangan ko lang ng sandali. Bumuntong hininga si Danilo sa ginhawa, inakbayan ang kanyang balikat. Halika, kukuhaan kita ng tubig. Habang papalabas sila, lumingon ako pabalik kay Elena na ang maingat na binubong ekspresyon ay bahagyang nasira sa mga gilid. Bumuntong hininga siya ng mahina, umiiling ng may mapait na ngiti. Mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Itinagilid ko ang aking ulo, nagkukunwaring inosente. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Biglang tumayo si Don Carlos. Elena, mag-usap tayo. Bumuntong hininga siya, hinihilot ang kanyang sentido, ngunit sumunod sa kanya patungo sa pasilyo nang walang ibang tingin sa direksyon ko. Sa sandaling nawala sila, kinuha ko ang aking napkin, dinadampian ang aking mga labi. Ang mga linya ng labanan ay naiguhit na, at alam ni Elena na natalo siya sa unang round. Sa sandaling nawala sina Elena at Don Carlos sa pasilyo, nagbago ang hangin sa dining room. Banayad lang, halos hindi mahalata, ngunit naramdaman ko ito. Ang nananatiling tensyon ng isang larangan ng digmaan matapos paputukin ang unang baril. Sulyap ko sa pintuan kung saan sila naglaho. Ang aking mga daliri ay marahang tumatapik sa makinis na kahoy ng mesa. Naririnig ko ang kanilang mga boses sa malayo, mahina ngunit mainit. Hindi natutuwa si Don Carlos, malinaw iyon. Mabuti, isang bahagi ng aking sarili ang gustong sumunod. Idikit ang aking tainga sa dingding at pakinggan ang hindi maiiwasang pagsabog. Ngunit nagampanan ko na nang maayos ang aking papel ngayong gabi. Ngayon ay oras na para hayaang lumabas ang mga kahihinatnan ng natural. Binaling ko ang aking tingin sa huling tao na nasa mesa pa rin, si Danilo. Nakatayo pa rin siya sa may pasilyo, ang mga kamay sa balakang, ang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Masyado siyang tahimik ng matagal, hinahayaan ng iba na magsalita, nanonood sa halip na kumilos. Ngunit ngayon, habang ang kanyang tingin ay lumipat sa akin, nakakita ako ng bago, pagdududa.
Kakaiba yon, sabi niya sa wakas, mababa ang boses. Tinaas ko ang isang kilay, nagkukunwaring inosente. Ang alin? Bumuntong hininga siya, umiiling. Si Vanessa, ang reaksyon niya. Nagkibit balikat ako, sumasandal sa aking upuan. Baka naman talaga may masama siyang reaksyon sa isang bagay. Nangyayari yon. Tumigas ang panga niya, pero pareho kayo ng kinain. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa sulok ng aking mga labi. Pareho nga ba? Nanliit ang mga mata niya ng bahagya, hindi siya tanga. Hindi. Si Danilo ay maraming bagay, pasibo, minsan walang malay, ngunit hindi siya tanga. Ang problema ay ginugol niya ang kanyang buong buhay na nagtitiwala sa kanyang ina. Hindi kailanman kinuwestiyon ang mga motibo nito. At ngayon na ang bulag na tiwala na iyon ay sinusubok sa paraang hindi siya handa, pinanood ko habang sinusubukan niyang bigyan ng kahulugan ng lahat, habang sinusubukan ng mga piraso na magtugma, ngunit nagatubili siya. Dahil kung aaminin niyang may mali, kailangan niyang tanggapin ang posibilidad na ang kanyang ina ay hindi ang taong lagi niyang pinaniniwalaan. At iyon ay labis para iproseso niya. Kaya sa halip, sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang kamay, bumubuntong hininga. Dapat kong tingnan si Van. Tumango ako, pinapanood habang naglalakad siya palayo, nawawala sa parehong pasilyo kung saan nagpunta sina Elena at Don Carlos kanina. At ganun lang, nag-iisa ako sa unang pagkakataon ngayong gabi. Hinayaan kong mag-relax ang aking mga balikat, ang aking maskara ay bahagyang dumulas. Ang adrenaline ay naroon pa rin, umuugong sa ilalim ng aking balat. Ngunit nanalo ako sa round na ito. Gayunpaman, alam ko na mas mabuting huwag magdiwang ng masyadong maaga, dahil hindi si Elena ang tipo ng taong hahayaan ang pagkatalo na walang ganti. Inabot ko ang aking baso ng tubig, dahan-dahang humigop, nang may nahagip na galaw ang aking paningin. Isang kasambahay, tahimik, hindi mapapansin, ang nagliligpit ng mesa ng may sanay na kahusayan. Siya ay hindi nakikita sa buong gabi, humahalo sa background gaya ng laging ginagawa ng mga tauhan ni Elena. Ngunit ngayon, habang tinitipon niya ang mga plato, may napansin akong kakaiba. Hindi lang niya ito nililigpit. Sinusuri niya ang mga ito. Tumigil ang aking paghinga. Kinuha niya ang plato na orihinal na inilaan para sa akin, ang kinainan ni Vanessa, at sinuri ito nang malapitan, matalas ang kanyang mga mata. Pagkatapos, na parang naramdaman ang aking tingin, tumingala siya, sinalubong ang aking mga mata sa isang napakaikling segundo bago mabilis na umiwas, nagkukunwaring abala sa pagliligpit ng mga kubyertos. Ibinaba ko ang aking baso, inaayos ang aking damit habang tumatayo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya sadya. Nanigas siya habang papalapit ako, pinapanatiling bahagyang nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga galaw ay medyo masyadong maingat. Nang huminto ako sa tabi niya, nagsalita ako ng, "May napansin ka ba?" Mahina. Nagatubili siya, isang paghinto na napakaikli na hindi mapapansin ng karamihan. Ngunit napansin ko, pagkatapos nang hindi tumitingin, bumulong siya, "Sumusunod lang po ako sa utos, ma'am." Ligtas ang sagot, ngunit hindi ito pagtanggi. Pinag-aralan ko siya sandali bago bigyan ng maliit na tango. Siyempre, pagkatapos, nang walang ibang salita, tumalikod ako at umalis sa dining room, patungo sa pasilyo kung saan nawala ang iba pang miyembro ng pamilya. Hindi pa ako tapos maglaro. Habang naglalakad ako lagpas sa grand staircase, naririnig ko ang boses ni Elena, matalim at putol-putol. "Dapat naging maingat ka, nagiging pabaya ka na." "Ako?" Si Don Carlos ay tunog desperado. "Ikaw ang nagpumilit nito ngayong gabi. Ano ba ang iniisip mo?" "Iniisip ko," hisis niya, "na kailangan niyang maintindihan ang lugar niya." Huminto ako bago ang pintuan, nakatago mula sa paningin, bumibilis ang pulso ko. Bumuntong hininga si Don Carlos. "At anong lugar yon, Elena? Siya ang asawa ni Danilo ngayon. Hindi mo siya pwedeng patuloy na tratuhin na parang ano, bulyaw niya. Parang ibang tao? Dahil iyon naman talaga siya." Ang aking mga daliri ay kumuyom sa aking palad. Nagatubili si Don Carlos. "Elena, nagkasundo tayo na hindi." "Hindi!" Putol niya. Mas malamig na ang boses ngayon. "Ikaw ang sumang-ayon.
Ako, hindi kailanman. Hindi ako uupo at manunood habang ang isang babae ay papasok at sisirain ang lahat ng itinayo natin. Hindi pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo natin. Katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Don Carlos, mas mababa sa pagkakataong ito. Kailangan mong mag-ingat, hindi siya kasing inosente ng inaakala mo. Suminghal si Elena. Predictable siya, emosyonal, madadapa rin siya sa huli. Ngumiti ako. Elena, wala kang kaalam-alam. Humakbang ako pasulong, sadyang ipinaparamdam ang aking presensya sa pagkakataong ito. Sa sandaling lumiko ako sa kanto, ang ekspresyon ni Elena ay nagbago agad, naging neutral, halos kaaya-aya. Hija, sabi niya ng maayos, hahanapin sana kita. Ganti ko ng ngiti, bahagyang itinagilid ang ulo. Oh, may gusto ka bang pag-usapan? Pinag-aralan niya ako sandali. Pagkatapos ay nagpakawala ng mahinang tawa. Mas matalas ka kaysa sa inaakala ko. Humakbang ako palapit. At ikaw ay mas predictable kaysa sa inaakala ko. Kumislot ang ngiti niya. Si Don Carlos ay tumingin sa pagitan namin. Mukhang pagod na pagod. Tama na. Kung ano man ito, tapos na ito ngayong gabi. Hindi tumingin si Elena sa kanya. Masyado siyang abala sa pagmamasid sa akin ngayon. Nagkakalkula ang tingin. Sa tingin mo nanalo ka ng isang bagay, bulong niya. Pero hindi pa ito tapos. Sinalubong ko ang tingin niya nang hindi kumukurap. Alam ko, at iyon ang katotohanan. Dahil sa kabila ng kasiyahang nakuha ko ngayong gabi, alam ko ang isang bagay ng tiyak. Hindi pa tapos maglaro si Elena. At ako rin. Ang mga salita ni Elena ay umaling-aungaw sa isip ko matapos kong lisanin ang pasilyo. Hindi pa ito tapos. Alam kong seryoso siya. Hindi na ito basta tampuhan lang, isa itong tahimik na digmaan. Isang laban na gagamitan ng mga bulong, maingat na manipulasyon at mga tahimik na plano. Ang uri ng labanan kung saan ang mga galaw ay hindi ginagawa sa lantaran kundi sa mga anino, kung saan ang tunay na pinsala ay nagmumula sa hindi nakikita. Inaasahan ko na ang pagtutol mula sa kanya simula pa lang ng pagpapakasal ko kay Danilo, ngunit minaliit ko kung gaano kalalim ang pangangailangan niya sa kontrol. Pinatunayan ng gabing ito na hindi lang siya passive-aggressive, handa siyang tumawid sa linya para subukin ang mga hangganan. At ibig sabihin noon, kailangan kong maging mas matalino, mas matalas. Nang bumalik ako sa dining room, nalinis na ang mesa. Ang dating grandiosong ayos ngayon ay isang walang laman na paalala ng labanang nangyari sa hapunan. Ang kasambahay kanina ay naroon pa rin, pinupunasan ang makinis na ibabaw, maingat at tiyak ang mga galaw. Lumapit ako sa kanya, ibinaba ang boses ko sapat lang para hindi ito marinig sa malayo. May napansin ka kanina, sabi ko. Nag-atubili siya, humigpit ang mga daliri sa hawak na basahan. Ang kanyang mga mata ay kumislap patungo sa pintuan kung saan nawala si Elena, pagkatapos ay bumalik sa akin. Hindi po ako dapat magsalita sa mga bagay na wala naman ako sa lugar, ma'am. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti, isang ngiti na hindi naguutos kundi nakakaunawa. Sa tingin ko pareho nating alam na hindi yan ganap na totoo. Muling lumingon siya sa paligid bago bumuntong hininga ng mahina. Yung plato. Nanikip ang dibdib ko. Anong meron doon? Nag-atubili siya sa kabumuntong hininga. Ito ay inihanda ng hiwalay, iba sa iba. Ang dressing ay mas matapang ang amoy. Ang boses niya ay bumaba at tiningnan niya ako. Masyado kanyang binantayan nang mabuti noong sumubo ka. Alam ko na ito, ngunit ang marinig ito na kumpirmado mula sa ibang pananaw ay ginawa itong mas totoo, mas mapanganib. Nakita mo na ba siyang gawin ito noon? Tanong ko. Umiling siya. Hindi eksakto, pero may mga pagkakataon, mga taong nagkakasakit pagkatapos kumain, karaniwan yung mga hindi niya gusto. Lumunok siya ng mariin. Walang nagsasalita. Lagi itong tinuturing na nagkataon lang. Nagkataon lang. Tama. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari ngayong gabi, isang kapuspalad na aksidente, isang simpleng kaso ng masamang pagkain. Ngunit ngayon ay nawalan siya ng kontrol sa kwento. Dahil sa halip na ako ang maapektuhan, ang sarili niyang anak ang tinamaan. Binigyan ko ang kasambahay ng isang nagpapasalamat na tango. Salamat sa pagsasabi sa akin. Nag-atubili siya muli bago humakbang palapit. Ibinaba ang boses sa halos pabulong. Mag-ingat po kayo, ma'am.
Hindi siya gustong natatalo. Ako rin, sagot ko. Tumalikod ako para umalis, ngunit bago pa man ako makarating sa pintuan, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa likuran ko. Magaling ka talagang makipagkaibigan. Hindi ako nagulat, ngunit huminto ako ng sapat lang para hayaang humupa ang tensyon bago humarap. Nakatayo si Vanessa sa pintuan, nakahalukip-kip, hindi mabasa ang ekspresyon. Mukha na siyang mas maayos ngayon, hindi na gaanong nanginginig, mas kalmado. Ngunit may talas pa rin sa kanyang mga mata, isang bagay na wala doon kanina. Mas maayos na pakiramdam? Tanong ko ng magaan. Bahagya niyang itinagilid ang ulo. Nakakatawa nga yon. Humakbang siya ng dahan-dahan palapit. Ginugol ko ang huling 30 minuto sa pag-iisip tungkol sa nangyari. At habang lalo ko itong iniisip, lalo itong nawawalan ng saysay. Wala akong sinabi. Naghihintay. Bumuntong hininga siya, umiiling. Okay naman ako bago maghapunan, walang senyales ng kahit ano. At pagkatapos, bigla na lang, sa kalagitnaan ng pagkain ko, nagsimulang magreaksyon ang katawan ko na parang may nakain akong bawal. Hinayaan kong manatiling neutral ang ekspresyon ko. Mukhang kakaiba nga yan. Nagdikit ang kanyang mga labi. Kakaiba nga? Pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata. Lalo na't ikaw ang dapat na kumain sa platong yon. Ngumiti ako, mabagal at may pagkaalam. At heto tayo ngayon. Tumigas ang panga niya. Alam mo ba? Itinagilid ko ang ulo ko ng bahagya. Ano sa tingin mo? Nagpakawala siya ng isang matalim na buntong hininga, hinihila ang kamay sa kanyang buhok. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang boses niya ay hindi lang basta frustrated ngayon. Ito ay hindi sigurado. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, napilitan siyang questionin ang isang bagay na hindi niya kailanman pinagdudahan noon, ang kanyang ina. Ginugol ni Vanessa ang maraming taon sa paniniwalang siya ang paborito ni Elena. Ang golden child, hindi mahahawakan. Ngunit ngayon, ang imaheng iyon ay nagkakabitak-bitak at sinusubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang katotohanan. At magagamit ko iyon. Humakbang ako palapit, pinapanatiling malambot ang boses ko. Lagi mo akong iniisip na ibang tao, isang taong sinusubukang kunin kung ano ang sayo. Pero ngayong gabi, hindi ikaw ang exception. Isa ka lang pawn. Gumalaaw ang lalamunan niya habang lumulunok. Hindi ako. Lumapit ako ng bahagya. Tanungin mo ang sarili mo, kung hindi ko pinalitan ng mga plato, sa tingin mo ba pipigilan siya ng nanay mo? Napahinto ang paghinga niya dahil pareho naming alam ang sagot. Humakbang siya pabalik, umiiling. Kailangan kong mag-isip. Tumango ako. Mag-isip ka ng mabuti. Bigla siyang tumalikod at umalis. Ang kanyang mga yapak ay mabilis, hindi pantay. Pinanood ko siyang umalis, alam kong naitanim na ang binhi. Gusto ni Elena na maglaro ng mga laro? Sige, hindi lang niya napagtanto na 3 hakbang na akong nauuna. Paglabas ko ng dining room, muntik na kaming magkabungguan ni Danilo. Ang ekspresyon niya ay hindi mabasa, ngunit alam kong nakikinig siya. Interesting conversation, sabi niya. Tinaas ko ang kilay. Nakikinig ka ba? Hindi niya pinansin ang patutsada. Ano ang layunin mo dito? Pinag-aralan ko siya sandali bago magsalita. Ang layunin ko? Ang mabuhay sa bahay na sinusubukan akong tanggalin ng nanay mo ng papiraso. Nagtagis ang bagang niya. Hindi niya gagawin yon. Hindi ba? Putol ko. Nakita mo ang nangyari ngayong gabi. Naniniwala ka ba talagang aksidente yon? Nagatubili siya. At ang pag-aalinlangan na iyon ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Dahil sa kaibuturan, alam niya. Matagal na niyang alam, ayaw lang niyang aminin. Bumuntong hininga ako, pinalambot ang tono ko. Danilo, hindi kita hinihiling na kumampi. Pero hinihiling ko na buksan mo ang mga mata mo. Bumuntong hininga siya, hinihilot ang noo. Kailangan ko ng oras para iproseso ito. Tumango ako. Take all the time you need. Ngunit ang oras ay isang luho na wala kami. Dahil wala akong duda na ngayon, nagpaplano na si Elena ng susunod niyang hakbang. At sa pagkakataong ito, hindi siya gagawa ng parehong pagkakamali.
Ang mga yapak ni Danilo ay nawala sa pasilyo, ang isip niya ay siguradong umiikot sa nagbabanggang katapatan. Alam kong hindi niya kokomprontahin ang kanyang ina, hindi pa. Kailangan niya ng oras para iproseso ang narinig niya para magpasya kung ang katotohanan ay isang bagay na handa niyang tanggapin. Ayos lang yon, kaya kong maging matiyaga. Si Elena, sa kabilang banda, ay hindi. Bumalik ako sa dining room, humihinga ng mabagal at sadya. Ang hangin ay may bakas pa rin ng tensyon ng gabi, ngunit sa ilalim nito, mayroon pang iba. Isang pagbabago, isang bitak sa pundasyon na itinayo ni Elena ng napakaingat. At ang mga bitak, kapag pinalaki ng tama, ay may kapangyarihang magpabagsak ng buong estruktura. Isang tahimik na tunog sa likuran ko ang nagpalingon sa akin. Ang kasambahay kanina ay nakatayo sa dulong bahagi ng silid, ang mga kamay ay maayos na magkasalikop sa harap niya. Hindi siya nakatingin sa akin, ngunit alam kong naghihintay siya, nanonood. Hindi pa siya tapos. Bulong ko, pinapanatiling mababa ang boses. Nag-atubili ang kasambahay, pagkatapos ay tumango. Hindi po ma'am, hindi kailanman. Pinag-aralan ko siya ng mabuti. Ang tono niya ay sukat, ngunit may kung ano sa ilalim nito. Isang maingat na kamalayan, isang kaalaman kung paano gumagana ang mga bagay sa bahay na ito, kung gaano kadelikado na nasa maling panig ng mga laro ni Elena. Humakbang ako palapit. Matagal ka na dito, hindi ba? Tumango siya. Matagal na para malaman kung kailan iyuyuko ang ulo ko. At matagal na para malaman kung kailan may hindi tama, sabi ko. Isa pang paghinto, pagkatapos ay isang malambot na buntong hininga. Opo. Lumapit ako ng bahagya. Kung gayon sabihin mo sa akin, natalo na ba siya noon? Ang mga labi ng kasambahay ay nagdikit na parang nagdedebate kung sasagot ba siya, ngunit sa pinakamahinang bulong, sinabi niya, hindi sa ganitong paraan. Isang kilabot ang gumapang sa akin. Dahil kung hindi pa natatalo si Elena sa sarili niyang laro noon, ibig sabihin hindi siya aatras ngayon. Gaganti siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya manonood mula sa malayo. Didiretso siya sa akin. Bumuntong hininga ako ng dahan-dahan. Kung gayon, dapat na akong maghanda. Nagatubili ang kasambahay, pagkatapos ay may tahimik na sulyap sa pasilyo, bumulong siya. Mag-ingat po kayo ma'am, ayaw niya kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Ako rin. Habang paakyat ako sa taas, tumatakbo ang isip ko sa mga posibilidad. Kumuha si Elena ng kalkuladong panganib ngayong gabi, ipinapalagay na kaya niya akong manipulahin upang maging isa pang biktima ng kanyang kontrol. Ngunit minaliit niya ang isang mahalagang detalye. Hindi ako takot sa kanya. Nabubuhay siya sa pananakot, sa paghabi ng mga bitag ng napakadelikado na halos hindi namamalayan ng mga tao na pumasok na sila dito. Ngunit ano ang mangyayari kapag alam ng biktima na siya ay tinutugis? Pumasok ako sa aking kwarto, isinasara ang pinto sa likuran ko. Ang silid ay madilim, ang skyline ng lungsod ay kumikinang sa labas ng malalaking bintana. Ang refleksyon ko ay nakatitig pabalik sa akin sa salamin. Kalmado, maayos. Ngunit sa ilalim niyon, may apoy na naglalagablab. Kailangan kong maging isang hakbang na nauuna. Kung nagpaplano si Elena ng isang bagay, kailangan kong siguraduhin na siya ang mahuhuli sa sapot, hindi ako. Isang tahimik na katok sa pinto ang nagpalingon sa akin. Si Vanessa. Nakatayo siya sa may pintuan, nakahalukip-kip, ang mukha ay maskara ng matigas na pagtutol. Ngunit mayroon pang iba, kawalan ng katiyakan. Suminyas ako sa kanya na pumasok. Nag-atubili siya, pagkatapos ay pumasok, isinasara ang pinto sa likuran niya. Sa loob ng isang sandali, walang nagsalita sa amin. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng matalim. Kailangan kong malaman ang totoo. Ikinrus ko ang aking mga braso. Aling katotohanan? Napakaraming mapagpipilian. Binigyan niya ako ng isang matalim na tingin. Sinadya mo bang pagpalitin ang mga plato? Sinalubong ko ang tingin niya. Hinahayaang humaba ang katahimikan. Pagkatapos, sa wakas, sinabi ko, "Oh!" Lumanghap siya ng matalim. Ngunit hindi siya mukhang galit gaya ng inaasahan ko. Nayanig lang. Nagpalakad-lakad siya sa kwarto, pagkatapos ay lumingon pabalik sa akin. At sa tingin mo, lumunok siya. Sa tingin mo may ginawa si mama dito? Pinagmasdan ko siya ng mabuti.
Ito ang sandali na magpapasya sa lahat. Kung maniniwala siya sa akin, mawawalan si Elena ng isa sa kanyang pinakamalakas na piyesa. Kung hindi, mag-isa ako. Kaya nagsalita ako ng prangka. Hindi ko lang iniisip, Vanessa. Alam ko. Namilipit ang mukha niya, nahahati sa pagitan ng pagtanggi at realisasyon. Bakit? Bulong niya. Bakit niya gagawin yon? Bumuntong hininga ako. Dahil hindi niya ako nakikita bilang pamilya. Nakikita niya ako bilang ibang tao, isang banta, at gusto niya akong paalalahanan sa lugar ko. Lumunok si Vanessa ng mariin, umiiling. Hindi yan makatuwiran. Siya ay mapagkontrol. Oo, gusto niyang nasusunod ang gusto niya, pero hindi niya. Tinaas ko ang isang kilay. Natigilan siya. Dahil sa kaibuturan, alam niya. Nakita na niya ito noon. Kahit na hindi niya kailanman nais na aminin ito, ang paraan ng pagmamanipula ni Elena sa mga sitwasyon, pagbaluktot ng mga pag-uusap upang umangkop sa kanyang mga pangangailangan, ang paraan kung paano siya laging nagagawang maging biktima kahit gaano karaming tao ang tinapakan niya sa proseso. Bumagsak si Vanessa sa gilid ng kama, hinihilot ang kanyang sentido. Nakakabaliw ito. Umupo ako sa tabi niya. Ito ang realidad. Bumuntong hininga siya, umiiling. Ano ang gagawin mo? Tiningnan ko siya ng mabuti. Depende. Kumunot ang noo niya. Saan? Lumapit ako ng bahagya. Kung gusto mo bang manatiling pawn sa laro niya, o kung handa ka nang magsimulang maglaro para sa sarili mo. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Nakikita ko ang paggana ng isip niya. Ang mga tao ng bulag na katapatan ay nakikipagdigma sa bagong, hindi komportableng katotohanan na namumuo sa kanyang sikmura. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa anino ni Elena. Naniniwalang siya ay hindi mahahawakan. Ngunit ngayon, nagsisimula na niyang makita ang katotohanan. At ang katotohanan ay mapanganib. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan, bumulong siya. Ano ang kailangan kong gawin? Isang mabagal na ngiti ang kumalat sa aking mga labi. Dahil ngayon, magsisimula na ang tunay na laro. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana, nakatitig sa lungsod sa ibaba. Ang mga ilaw ay kumukutitap sa malayo, hindi mabilang na mga kwentong naglalaro sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit sa bahay na ito, sa sandaling ito, iisang kwento lang ang mahalaga. Naglatag si Elena ng unang bitag. Ngunit ngayon, pagkakataon ko naman na maglatag ng sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi ako magmimintis. Ang mga salita ni Vanessa ay nanatili sa hangin, isang tahimik ngunit makapangyarihang deklarasyon. Ano ang kailangan kong gawin? Ito ang sandaling hinihintay ko. Ang sandaling ang perpektong kaharian ni Elena ay magsisimulang magkalamat mula sa loob. Ginugol niya ang maraming taon sa paghubog sa kanyang anak upang maging salamin ng kanyang sarili. Kompwesto, masunurin, hindi mahahawakan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, tumitingin si Vanessa lampas sa maingat na itinayong realidad na nakasanayan niya. Humarap ako sa kanya, pinapanood habang nilalaro niya ang laylayan ng manggas niya, ang kanyang mga kuko ay tumatapik ng maindayog sa tela. Kinakabahan siya, hindi mapakali. At mabuti iyon. Ang takot ay ginagawang maingat ang mga tao, ngunit ang pagdududa ay ginagawa silang mapanganib. Wala ka pang kailangang gawin, sabi ko, kalmado ang boses. Hindi pa. Kumunot ang noo niya. Bakit nagtanong ka pa? Dahil kailangan kong malaman kung handa ka na. Bumuka ang labi niya na parang tututol, ngunit nag-atubili siya. Sa huli, bumuntong hininga siya, bahagyang bumagsak ang balikat. At paano kung handa na ako? Isang mabagal, may alam ng ngiti ang kumalat sa mukha ko. Kung gayon, manood ka, bulong ko. At maghintay. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan ni Vanessa, ngunit naitanim na ang binhi. At yun lang ang kailangan ko. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama katabi ni Danilo, hindi ako makatulog. Ang paghinga niya ay matatag, ang braso niya ay nakapatong ng maluwag sa aking baywang. Ngunit ang katawan niya ay tensyonado. Kahit sa pagtulog, alam kong ang isip niya ay nakasabit pa rin sa mga pangyayari ng gabi.
sa mabagal na realisasyon na ang kanyang ina ay hindi ang babaeng lagi niyang pinaniniwalaan. Nakatitig ako sa kisame, tumatakbo ang isip ko. Nagpaplano na si Elena ng susunod niyang hakbang, wala akong duda doon. Minaliit niya ako minsan at iyon ang pagkakamali niya. Ngunit hindi na siya gagawa ng parehong pagkakamali. Hindi. Sa pagkakataong ito, didiretso siya sa akin. At kailangan kong maging handa. Dumating ang umaga ng masyadong mabilis. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga kurtina sa malambot na gintong sinag, naghahatid ng mga pattern sa mga dingding ng kwarto. Naririnig ko ang mahinang tunog ng paggising ng bahay, malalayong yapak, tahimik na boses, ang ugong ng aktibidad sa kusina. Gumalaaw si Danilo sa tabi ko, nagpakawala ng mababang buntong hininga. Nang dumilat ang mga mata niya, malabo pa rin ito sa antok, ngunit sa sandaling nakita niya akong nanonood sa kanya, pumasok ang kamalayan. Masyado kang nag-iisip, bulong niya. Tinaas ko ang kilay. Talaga ba? Bumuntong hininga siya, hinihilot ang mukha gamit ang kamay. Nagpaplano ka. Napangisi ako. At ngayon mo lang napagtanto yan? Umungol siya, gumulong pahilata. Hindi ko alam kung paano tayo umabot dito. Alam ko, umabot tayo dito dahil minaliit ng nanay niya ang maling tao. Umupo ako, iniunat ang mga braso bago sumulyap sa kanya. Kakausapin mo ba siya? Nagpakawala si Danilo ng isa pang buntong hininga, nakatitig sa kisame. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Magsimula ka sa totoo, tumigas ang panga niya. Ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Umiling ako, simple lang yon. Ayaw mo lang makita. Kumislot ang isang kalamnan sa panga niya, ngunit hindi siya nakipagtalo. Dahil sa kaibuturan, alam niyang tama ako. Tensyonado ang almusal. Ang hapagkainan ay nakaayos ng kasing enggrande ng dati, ngunit ang hangin ay makapal sa mga hindi nasabing salita. Si Doña Elena ay nakaupo sa kabisera. Ang ekspresyon ay maingat na neutral, ngunit nakikita ko ang talas sa kanyang mga mata. Nanunuri, nagkakalkula. Si Vanessa ay nakaupo sa tapat ko, ang tinidor ay tamad na sinusundot ang pagkain. Hindi siya gaanong nagsasalita simula nang pumasok sa silid, at iyon mismo ay hindi karaniwan. Karaniwan, pupunuin niya ang espasyo ng walang kwentang usapan, mga kaswal na pagyayabang tungkol sa mga bago niyang tagumpay. Ngunit ngayon, tahimik siya, nagmamasid, mabuti. Si Danilo ay nakaupo sa tabi ko, naninigas at hindi komportable. Ang mga daliri ay nakapulupot sa kanyang tasa ng kape, na parang ito lang ang bagay na nagpapatatag sa kanya. Si Don Carlos, gaya ng dati, ay nanatiling tahimik, nagbabasa ng dyaryo, na parang hindi niya alam ang tensyong kumakapal sa paligid namin. Si Elena ang nagbasag ng katahimikan sa wakas. Umaasa akong nakatulog kayo ng maayos. Ang tono niya ay makinis, kaswal. Ngunit ang paraan ng pagtagal ng tingin niya sa akin ay nagsabi ng lahat. Ngumiti ako. Parang panaginip. Humuni siya, humihigop ng tsaa ng maselan. Mabuti, mahaba ang araw natin. Ang pahayag ay matulis, isang babala. Hindi ako nag-react. Sa halip, sumandal ako pasulong ng bahagya, matatag ang tingin. Vanessa, kumusta ang pakiramdam mo? Nanigas ang kamay ni Elena sa ere, sa loob lang ng isang saglit, ngunit nahuli ko ito. Kumurap si Vanessa, sumulyap sa akin. Mas maayos na, maingat niyang sabi. Tumango ako. Iniisip ko ang nangyari kagabi, kung gaano kakakaiba yon. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang tasa ng tsaa. Kakaiba? Itinagilid ko ang ulo ko. Oo, kakaiba lang, hindi ba? Kung paanong maayos na maayos siya bago maghapunan at pagkatapos bigla na lang. Binitin ko ang mga salita. Hindi mapakali si Vanessa. Sumulyap si Danilo sa pagitan namin, tensyonado. Sa wakas ay ibinaba ni Don Carlos ang kanyang dyaryo, nanonood ng may tahimik na interes. Si Elena, sa kredito niya, ay hindi natinag. Minsan ang katawan ay tumutugon nang hindi inaasahan sa ilang mga pagkain, sabi niya ng maayos. Tumango ako. Totoo yan, bagaman nakakapagtaka na isang plato lang ang tila nagdulot ng issue. Kumapal ang tensyon, lumunok si Vanessa. Yung salad yon. Lumingon sa kanya si Elena, nakangiti ng bahagya. Sigurado ka ba, Hija?
Nag-atubili si Vanessa, pagkatapos ay dahan-dahan tumango siya. Oo, nanatili ang ngiti ni Elena, ngunit dumilim ng bahagya ang mga mata niya. Marahil ay mayroon kang hindi natuklasang sensitivity. Nagpakawala ako ng mahinang tawa, umiiling. O baka naman hindi talaga aksidente ang nangyari. Tumigil ang hangin, nanigas si Danilo sa tabi ko, kumunot ang noo ni Don Carlos. Napahinto ang paghinga ni Vanessa. At sa unang pagkakataon, ang maingat na itinayong maskara ni Elena ay dumulas. Isang sandali lang, sapat lang para makita ko kung ano ang nasa ilalim. Malamig na kalkulasyon. Hindi siya takot, hindi siya nagkasala. Naghihintay lang siya. Naghihintay kung gaano kalayo ang kaya kong gawin. Sumandal ako sa upuan, nakangiti ng matamis. Pero syempre, katawa-tawa yun, hindi ba? Tutal, pamilya tayo. Ang mga labi ni Elena ay kumurba sa isang bagay na hindi ganap ng ngiti. Oh, bulong niya. Pamilya tayo. Nagbago na ang laro, at ang susunod na tira ay akin. Ang tingin ni Elena ay nanatili sa akin. Ang kanyang ngiti ay nagyelo, artipisyal. Ang hapagkainan ay nanatiling nakakatakot na tahimik. Ang hangin ay makapal sa isang hindi nasabing hamon. Narinig ng lahat ang mga salita ko at alam ng lahat na hindi lang iyon walang laman na espekulasyon. Hindi mapakali si Vanessa sa kanyang upuan, kumayod ang tinidor niya sa porselanang plato. Si Don Carlos, gaya ng dati, ay nanatiling tahimik, hindi mabasa ang ekspresyon. Nakayuko si Danilo, hinahalo ang kanyang kape, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng mga iniisip niya. Alam niyang may hindi tama. Hindi lang siya handang harapin ito. Si Elena, gayunpaman, ay hindi ang tipo na uupo sa katahimikan ng matagal. Inayos niya ang napkin sa kanyang kandungan nang may sadyang kagaanan na parang pinag-uusapan lang namin ang panahon. Siyempre naman hidya, sabi niya ng maayos. Pamilya ang lahat, kaya lagi kong sinisigurado na inaalagaan natin ang isa't isa. Ang mga salita ay nababalot sa pulot, ngunit nalasahan ko ang pait sa ilalim nito. Isang babala, isang pangako na hindi pa siya tapos. Itinagilid ko ang ulo ko, sinalubong ang tingin niya ng may halong inosensya. Iyan ang gusto ko sa pamilyang ito, ang paraan ng pag-aasikaso natin sa mga bagay-bagay. Ang mga daliri ni Elena ay kumuyom ng bahagya sa gilid ng kanyang tasa. Nagbago ang laro at hindi ako aatras. Si Vanessa, gayunpaman, ay gumuguho na. Nakikita ko ito sa paraan ng paulit-ulit niyang pagsulyap kay Elena, ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay nadudurog sa bigat ng kanyang bagong natagpo ang pagdududa. Kagabi, tinanong niya ako kung ano ang kailangan kong ipagawa sa kanya. Ngayon, nagsisimula na niyang mapagtanto na ang tunay na tanong ay hindi tungkol sa kung ano ang kailangan ko. Ito ay tungkol sa kung ano ang handa niyang makita. Dahil ang katotohanan ay nakatitig sa kanya at sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya umiiwas. Tiyak na naramdaman din ito ni Elena. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng maingat, pagkatapos ay bumaling kay Vanessa na may nag-aalalang ekspresyon. Darling, ang tahimik mo ngayong umaga. Sigurado ka bang maayos na ang pakiramdam mo? Isang pagsubok iyon. Isang banayad na tulak upang makita kung si Vanessa ay nasa ilalim pa rin ng kontrol niya. Pinigil ko ang aking paghinga, naghihintay. Kumurap si Vanessa, nag-atubili. Pagkatapos, dahan-dahan, inunat niya ang kanyang balikat. Ako, bumuntong hininga siya, humigpit ang mga daliri sa tinidor. Hindi ko alam. Hindi natinag ang ngiti ni Elena, ngunit may dumilim sa mga mata niya. Hindi mo alam? Lumunok si Vanessa ng mariin. Tungkol kagabi, tungkol sa lahat, isang makapal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ginawa ni Elena ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumawa siya. Malambot, walang kahirap-hirap, ngunit pilit. Isang tunog na sadyang ginawa para iparamdam kay Vanessa na katawa-tawa siya sa pag-iisip ng pagdududa. Nagatubili si Vanessa. Nakita ko ang panloob na laban. Ang bahagi ng kanyang sarili na laging nagtitiwala sa kanyang ina na nakikipagdigma sa bagong hinala. Kailangan kong kumilos. Sumandal ako pasulong ng bahagya, pinapanatiling malambot ang boses. Vanessa, naniniwala ka ba talaga doon?
Ang tingin ni Elena ay bumaling sa akin, matalim na parang bubog. Tumingin si Vanessa sa kanyang plato. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Ang mga daliri ni Elena ay kumislot. Hindi siya sanay na mawala ng kontrol sa kwento. Bumaling siya pabalik kay Vanessa, ang boses ay perpektong balanse ng init at awtoridad. Sweetheart, pagod ka lang. Masyado kang stress nitong mga nakaraan. Baka kaya ka nagkakaganyan. Bumuntong hininga si Vanessa, umiiling. Hindi iyon ang dahilan. Hindi ito suhestyon, isa itong utos. At ganun lang, nagbago ang tensyon. Tumango si Elena, binabawi ang kanyang tikas. Bumuntong hininga si Danilo sa ginhawa. Napilitan ang usapan sa mas ligtas na tubig, ngunit nagawa na ang pinsala. Dahil hindi na si Vanessa ang parehong tao kahapon at alam iyon ni Elena. Ang natitirang bahagi ng almusal ay lumipas ng mabilis, ngunit ang isip ko ay hindi tumigil. Kailangan kong panatilihin ang momentum na ito. Kaya pagkatapos malinis ang mesa at maghiwa-hiwalay ang pamilya, sinundan ko si Vanessa. Nasa labas siya sa hardin, nakaupo sa batong bangko malapit sa fountain, nakatitig sa tubig ng may malalayong tingin. Umiling siya. Iyon ang problema. Ginugol ko ang buong buhay ko na walang ginagawa, tinatanggap lang ang mga bagay kung ano sila. Pinagmasdan ko siya ng mabuti. At ngayon, isang makapal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ginawa ni Elena ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumawa siya. Malambot, walang kahirap-hirap, ngunit pilit. Isang tunog na sadyang ginawa para iparamdam kay Vanessa na katawa-tawa siya sa pag-iisip ng pagdududa. Oh, sweetheart, sabi niya ng magaan. Masyado kang nag-iisip. Masamang reaksyon lang yon sa pagkain. Nangyayari yon. Ang tingin ni Elena ay bumaling sa akin. Matalim na parang bubog. Tumingin si Vanessa sa kanyang plato. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Isang makapal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ginawa ni Elena ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumawa siya. Malambot, walang kahirap-hirap, ngunit pilit. Isang tunog na sadyang ginawa para iparamdam kay Vanessa na katawa-tawa siya sa pag-iisip ng pagdududa. Oh, sweetheart, sabi niya ng magaan. Masyado kang nag-iisip. Masamang reaksyon lang yon sa pagkain. Nangyayari yon. Sumandal ako pasulong ng bahagya, pinapanatiling malambot ang boses. Vanessa, naniniwala ka ba talaga doon? At naroon ang unang domino. Isang bitag. Ginagawang baliw si Vanessa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gumana. Sa wakas ay ibinaba ni Don Carlos ang kanyang dyaryo, tumikhim. Marahil ay dapat na tayong lumipat sa ibang usapan. Ang natitirang bahagi ng almusal ay lumipas ng mabilis, ngunit ang isip ko ay hindi tumigil. Kailangan kong panatilihin ang momentum na ito. Kaya pagkatapos malinis ang mesa at maghiwa-hiwalay ang pamilya, sinundan ko si Vanessa. Nasa labas siya sa hardin, nakaupo sa batong bangko malapit sa fountain, nakatitig sa tubig ng may malalayong tingin. Hindi ko alam ang gagawin, pag-amin niya ng mahina habang papalapit ako. Umiling siya. Iyon ang problema. Ginugol ko ang buong buhay ko na walang ginagawa, tinatanggap lang ang mga bagay kung ano sila. Bumuntong hininga siya. Ngayon, napagtatanto ko na baka dapat ay nakinig ako noon pa. Bumaling sa akin si Vanessa, ang ekspresyon ay bantay sarado, ngunit determinado. Hindi ka takot sa kanya, no? Sinalubong ko ang tingin niya. Hindi. Pinag-aralan niya ako sandali, pagkatapos ay tumango. Sa tingin ko gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag may tumindig na sa kanya. Napangisi ako. Kung gayon manatili ka. Ginugol ni Elena ang maraming taon sa pagpapanatili sa pamilyang ito sa ilalim ng kontrol, ngunit ngayon ay nabubuo na ang mga bitak. Si Vanessa ang unang bumagsak. Habang nakaupo kami doon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Vanessa. Hindi niya ito palalagpasin, sabi niya. Tumango ako. Hindi talaga. Paano kung sabihin ko sa kanya na alam ko? Tanong ni Vanessa. At ano ang sasabihin mo? Hindi ko alam. Naunawaan ko.
Mahirap tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan mo ay hindi kung sino sila. Hinawakan ko ang braso niya. Huwag kang magmadali. Hayaan mong siya ang lumapit sa iyo. Hayaan mong ipakita niya kung sino talaga siya. Tumango si Vanessa. Bumukas ang pinto sa likuran namin. Alam ko na kung sino ito. Nakatayo si Doña Elena sa pintuan. Ang mga labi niya ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay hindi mabasa. Nandyan lang pala kayo, sabi niya ng maayos, humahakbang palapit. Iniisip ko kung saan kayo nagpunta. Ang tingin niya ay lumipat sa akin, pagkatapos kay Vanessa. Nanuri, humuni si Elena. Mabuti, pinag-alala mo ako kanina. Inabot niya ang balikat ni Vanessa, isang kilos na parang pag-aari kaysa pag-aalaga. Iniisip ko na dapat tayong mag-usap, tayong dalawa lang. Nag-atubili si Vanessa. Nakita ko ang sandali ng kawalan ng katiyakan. Hindi pa siya handa. Binigyan ko siya ng nakakapanatag na sulyap bago siya tumayo at sumunod kay Elena pabalik sa bahay. Hindi ako gumalaw. Ito na ang laban niya ngayon. Ngunit wala akong duda na ipapaalala ni Elena kung gaano kadelikado ang magduda sa reyna. Naghintay ako. Lumipas ang ilang minuto, pagkatapos ay 1 oras. Tumayo ako, nagpapalakad-lakad. Nang bumukas ang pinto, mabilis akong lumingon. Lumabas si Vanessa nang mag-isa, maputla ang mukha, nakakuyom ang mga kamay. Vanessa, tawag ko. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng takot. Alam niyang nag-uusap tayo. Alam niyang nagdududa ako sa kanya. Nagpakawala si Vanessa ng mapait na tawa. Na minamanipula mo ako, na ikaw ang sumisira sa pamilya, na pinlano mo ito mula pa noong pakasalan mo si Danilo. Nag-atubili siya. Ang katahimikan ay tumagal ng masyadong mahaba. Sa huli, umiling siya. Hindi, pero muntik na niya akong makumbinsi. Bumuntong hininga si Vanessa. Na kailangan kong mag-ingat kung sino ang pinagkakatiwalaan ko at na aayusin niya ang lahat. Bumaliktad ang sikmura ko. Hindi iyon pampalubag loob. Banta iyon. Ang mga daliri ni Elena ay kumislot. Hindi siya sanay na mawalan ng kontrol sa kwento. Bumaling siya pabalik kay Vanessa. Ang boses ay perpektong balanse ng init at autoridad. Sweetheart, pagod ka lang. Masyado kang stress nitong mga nakaraan. Baka kaya ka nagkakaganyan. Nabasag ang maskara ni Elena. Hindi lubusan, ngunit sapat para mapansin ko. Nawawala si Vanessa sa kanya. Hindi ito suhestyon, isa itong utos, at ganun lang, nagbago ang tensyon. Tumango si Elena, binabawi ang kanyang tikas. Bumuntong hininga si Danilo sa ginhawa. Napilitan ang usapan sa mas ligtas na tubig, ngunit nagawa na ang pinsala. Dahil hindi na si Vanessa ang parehong tao kahapon at alam iyon ni Elena. Ang natitirang bahagi ng almusal ay lumipas ng mabilis, ngunit ang isip ko ay hindi tumigil. Kailangan kong panatilihin ang momentum na ito. Kaya pagkatapos malinis ang mesa at maghiwa-hiwalay ang pamilya, sinundan ko si Vanessa. Nasa labas siya sa hardin, nakaupo sa batong bangko malapit sa fountain, nakatitig sa tubig nang may malalayong tingin. Umupo ako sa tabi niya. Wala ka pang kailangang gawin, bumuntong hininga siya. Ngayon, napagtatanto ko na baka dapat ay nakinig ako noon pa. Bumaling sa akin si Vanessa, ang ekspresyon ay bantay sarado, ngunit determinado. Hindi ka takot sa kanya, no? Pinag-aralan niya ako sandali, pagkatapos ay tumango. Sa tingin ko gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag may tumindig na sa kanya. Napangisi ako. Kung gayon manatili ka. Ginugol ni Elena ang maraming taon sa pagpapanatili sa pamilyang ito sa ilalim ng kontrol, ngunit ngayon ay nabubuo na ang mga bitak. Si Vanessa ang unang bumagsak. Habang nakaupo kami doon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Vanessa. Hindi niya ito palalagpasin, sabi niya. Tumango ako. Hindi talaga. Naunawaan ko. Mahirap tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan mo ay hindi kung sino sila. Hinawakan ko ang braso niya. Huwag kang magmadali. Hayaan mong siya ang lumapit sa iyo. Hayaan mong ipakita niya kung sino talaga siya. Tumango si Vanessa. Nakatayo si Doña Elena sa pintuan. Ang mga labi niya ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay hindi mabasa. Nandyan lang pala kayo,
sabi niya ng maayos, humahakbang palapit. Iniisip ko kung saan kayo nagpunta. Nagatubili si Vanessa. Nakita ko ang sandali ng kawalan ng katiyakan. Hindi pa siya handa. Binigyan ko siya ng nakakapanatag na sulyap bago siya tumayo at sumunod kay Elena pabalik sa bahay. Hindi ako gumalaw. Ito na ang laban niya ngayon. Ngunit wala akong duda na ipapaalala ni Elena kung gaano kadelikado ang magduda sa reyna. Naghintay ako. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay 1 oras. Tumayo ako. Nagpapalakad-lakad. Nang bumukas ang pinto, mabilis akong lumingon. Lumabas si Vanessa ng mag-isa, maputla ang mukha, nakakuyom ang mga kamay. Vanessa, tawag ko. Tumingala siya sa akin, ang mga mata ay puno ng takot. Alam niyang nag-uusap tayo. Alam niyang nagdududa ako sa kanya. Nag-atubili siya. Ang katahimikan ay tumagal ng masyadong mahaba. Sa huli, umiling siya. Hindi, pero muntik na niya akong makumbinsi. Bumuntong hininga si Vanessa. Na kailangan kong mag-ingat kung sino ang pinagkakatiwalaan ko at na aayusin niya ang lahat. Bumaliktad ang sikmura ko. Hindi iyon pampalubag loob, banta iyon. Bumaling sa akin si Vanessa. Ang ekspresyon ay bantay sarado, ngunit determinado. Hindi ka takot sa kanya, no? Habang nakaupo kami doon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Vanessa. Hindi niya ito palalagpasin, sabi niya. Tumango ako. Hindi talaga. Paano kung sabihin ko sa kanya na alam ko? Tanong ni Vanessa. At ano ang sasabihin mo? Hindi ko alam. Naunawaan ko. Mahirap tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan mo ay hindi kung sino sila. Hinawakan ko ang braso niya. Huwag kang magmadali. Hayaan mong siya ang lumapit sa iyo. Hayaan mong ipakita niya kung sino talaga siya. Tumango si Vanessa. Bumukas ang pinto sa likuran namin. Alam ko na kung sino ito. Nakatayo si Doña Elena sa pintuan. Ang mga labi niya ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay hindi mabasa. Nandyan lang pala kayo, sabi niya ng maayos, humahakbang palapit. Iniisip ko kung saan kayo nagpunta. Humuni si Elena. Mabuti, pinag-alala mo ako kanina. Inabot niya ang balikat ni Vanessa, 1 kilos na parang pag-aari kaysa pag-aalaga. Iniisip ko na dapat tayong mag-usap. Tayong dalawa lang. Binigyan ko siya ng nakakapanatag na sulyap bago siya tumayo at sumunod kay Elena pabalik sa bahay. Hindi ako gumalaw. Ito na ang laban niya ngayon. Ngunit wala akong duda na ipapaalala ni Elena kung gaano kadelikado ang magduda sa reyna. Naghintay ako, lumipas ang ilang minuto, pagkatapos ay 1 oras. Tumayo ako, nagpapalakad-lakad. Nang bumukas ang pinto, mabilis akong lumingon. Huminto siya, humihinga ng nanginginig. Alam niya. Tumingala siya sa akin, ang mga mata ay puno ng takot. Alam niyang nag-uusap tayo. Alam niyang nagdududa ako sa kanya. Nagpakawala si Vanessa ng mapait na tawa. Na minamanipula mo ako, na ikaw ang sumisira sa pamilya, na pinlano mo ito mula pa noong pakasalan mo si Danilo. Iyon ang nakakatakot na bahagi. Hindi kailangan ni Elena ang katotohanan. Kailangan lang niya ng sapat na pagdududa. Ano pa ang sinabi niya? Bumuntong hininga si Vanessa. Na kailangan kong mag-ingat kung sino ang pinagkakatiwalaan ko at na aayusin niya ang lahat. Kung gayon wala tayong masyadong oras, sabi ko. Kumunot ang noo ni Vanessa. Para saan? Para siguraduhin na siya ang unang babagsak. Tumango si Vanessa. Ang lamat sa korona ni Elena ay lumalim na. Kung nagpaplano siyang ayusin ang mga bagay, ibig sabihin ay mayroon na siyang ginagawa, sabi ko. Meron nga, sabi ni Vanessa ng matalim. Tatanggalin ka niya. Inaasahan ko na ito. Paano? Hindi ko alam ang detalye, pero kalmado siya noong sinabi niya ito. Parang nakapwesto na ang mga piyesa. Lumunok ako. Kung gayon, uunahan natin siya. Paano? Hawak niya ang lahat, tanong ni Vanessa. Hindi. Sabi ko, ang mga taong tulad niya laging may sikreto. Nagpulong kami sa hardin. Pinagtagpi-tagpi ang sapot ni Elena. Mas masalimuot ito kaysa sa inaakala ko. Ngunit, nag-atubili si Vanessa. May isa pa, bulong niya. Si Papa. Ano tungkol sa kanya? Sa tingin ko may hawak siya laban kay Papa. Isang bagay na pumipigil sa kanya na tumindig. Bumilis ang pulso ko.
Si Don Carlos. Kung totoo yan, yan ang alas natin. Nang gabing iyon, hinanap ko si Don Carlos sa kanyang study room. Nakatitig siya sa fireplace, may hawak na whiskey. Dapat mag-ingat ka sa pag-ikot sa gabi, bulong niya. Ang bahay na ito ay may maraming multo. Isinara ko ang pinto. Siguro oras na para palabasin ang ilan sa kanila. Lumingon siya. Anong kailangan mo? Ang katotohanan. Napangisi siya ng mapait. Mapanganib na bagay yan. Ano ang hawak niya sa'yo? Tumigas ang panga niya. Wala. Huwag ka nang magsinungaling. Bumuntong hininga siya. May alam siya. Mga bagay na hindi ko kayang lumabas. Gaya ng ano? Sapat na para sirain ang lahat. Blinakmail siya ni Elena. Bakit hindi ka lumaban? Dahil ang pakikipaglaban kay Elena ay parang pakikipaglaban sa alon. Hihilahin ka niya pa ilalim. Humakbang ako palapit. Paano kung sabihin ko sa'yo na nadudulas na siya, na nawawalan na siya ng kontrol? Nanliit ang mga mata niya. Hindi mo siya kilala. O baka ikaw ang hindi nakakakilala sa kanya. Hindi ako matatakot lumaban. Tumatakbo na ang oras niya. Pinag-aralan ako ni Don Carlos. Sa wakas, bumuntong hininga siya. May mga records siya, files sa lahat. Bumilis ang pulso ko. Saan? Sa safe sa opisina niya. Humakbang ako pabalik. Salamat. Inubos niya ang kanyang whiskey. Naglalaro ka ng mapanganib na laro. Ngumiti ako. Siya rin. Umalis ako. Alam ko na kung saan hahanapin ang alas. May records si Elena, mga sikreto, at ngayon alam ko na kung nasaan. Naghihintay si Vanessa sa kwarto ko. Well? May safe siya sa opisina niya, sabi ko. Nanigas si Vanessa. Nandoon ang records? Oo. Kung makakapasok tayo, makukuha natin ang lahat. Lumunok si Vanessa. Hindi niya tayo mapapatawad. Hindi talaga. Paano natin gagawin to? Ngayon na, sabi ko. Bago niya mapagtanto na kumilos na tayo. Pumayag siya. Tahimik kaming lumabas sa pasilyo. Ang opisina ni Elena ay nasa dulo ng East Wing. Nang marating namin ang pinto, pinihit ko ang hawakan. Bukas. Siyempre naman. Hindi naniniwala si Elena na pwede siyang hamunin. Ang opisina ay elegante, ngunit dumiretso ako sa sulok sa likod ng panel. Vanessa, dito. Alam mo ba ang kombinasyon? Hindi, pero may hula ako. Vanity ang kahinaan ni Elena. Sinubukan ko ang anniversary. Wala. Birthday. Wala. Tumingin ako sa painting ng nanay niya. Sinubukan ko ang birth year ng nanay niya. Click. Bumukas ang safe. Napasinghap si Vanessa. Seryoso ka? Napangisi ako. Kahit si Elena may kahinaan.